J. Velasquez mula sa ikalawang pangkat. At narito ang ikalawang pangkat upang talakayin ang paksang paglalarawan. Alam niyo ba ang kalitang paglalarawan? Magaling! Dahil ang paglalarawan ay isang anyo o paraan ng pagpapahayag ng mga kaisipan o palagay. Maaaring tungkol sa tao, hayop, bagay, pangyayari, at lugar. Bantama, ito ay tumutukoy sa paglalarawan ng mga pisikal na katangian ng isang tao, bagay o lugar. Ginagamit dito ang bantama upang ilarawan ang itsura, hugis, laki, kulay, amoy at tunog. Halimbawa, ang babae ay may mahabang at maitim na buhok na umaabot hanggang sa kanyang baywang. Ang kanyang mga mata ay malalalim at kayumanggi na parang dalawang bituin sa gabi. Dumako naman tayo sa obserbasyon ng paglalarawan. Ang obserbasyon ng paglalarawan ay isang pamamaraan ng pag-uobserba kung saan inilalarawan ang mga katalian, anyo o kilos ng kalagayan ng isang bagay, tao, hayop o pangyayari ng dalyayon. Layunin nito ay ipakita ang malinaw na larawan ng obserbasyon upang maunawaan ito ng buo nang hindi kinakailangan ibawa ng ilusyon o paliwanag. Halimbawa, ang isang bulag-bulag na rosas sardine. Ang rosas ay may makukulang tanulot na tinapilos ang tekstur. Ang tangkay nito ay tuwid, may mga titik na magkakahiwalay ng halos isang pulgada at kulay berde. Ang dahon na may makinis sa makintab sa ibabaw. Ang rosas ay nagbibigay ng manayat na amoy na matamis at nakakarilat sa mata. Sa halimbawa ito, inilalarawan ang pisikal na anyo na bulaklak batay sa nakikita, nakahawakan at nakakamoy. At yun ang obserbasyon ng paglalarawan.